Ang paghihiganti ng api, The Revenge of Billionaire Wives. Ex-girlfriend lover. Kabanata 10. Masaya namang nagkwentuhan ang pamilyang Taylor. Dumating na rin si Patrick at niyakap niya agad ang kanyang mga magulang. Nakangiti si Patrick habang niyayakap niya sila. Patrick, saan ka ba nagpupunta? Hindi ka man lang sumama sa kapatid mo na sunduin kami sa airport. Sabi ng kanyang ama. Sorry dad, nakalimutan ko talaga. Maaga akong pumunta sa restaurant kasi may inaasikaso ako. Alibay ni Patrick. Well, ganun ba? Bakit hindi mo naman sinabi kay Pia, para naman maintindihan namin na hindi ka makakasama sa kapatid mo, para magsundo sa amin sa airport? Sabi ni Olivia. Hayaan mo na auntie, busy lang yan si Patrick. Oo nga ma'am, tama po si Lloyd. Siya nga pala, may ka-business partner pala akong darating dito, inimbito ko siya para makilala niyo din siya. That's good, okay son, antayin na lang natin siya bago tayo kumain. Okay ma'am, sabi naman niya na papunta na siya, malapit na daw siya sa bahay natin. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na rin ang inaantay nilang bisita. Binuksan naman ni Patrick ang pintuan. Bro, mabuti naman at nandito ka na. Dinala naman ni Patrick si Marco sa loob at nandoon na rin ang pamilya niya sa dining table. Hi mom, hi dad, siya nga po pala si Marco, business partner ko. Nakangiting sabi ni Patrick. Nice meeting you Marco, have a seat, nakahanda na ang pagkain. Sabi ng mom niya. Salamat po, nice meeting din po sa inyo. Nakangiting sabi ni Marco. Sorry bro, siya nga pala ang mom ko, si Olivia, at si dad ko si David Taylor, at siya naman ang pinsan ko si Lloyd. Pakilala ni Patrick. Nagulat naman si Marco nang makita niya si Lloyd. Familiar sa kanya ang mukha ni Lloyd. Nag-flashback sa kanyang alaala ang nakaraan. Ano bang nagawa kong pagkakamali sa iyo Thea? Hindi pa ba sapat na binigay ko sa iyo ang lahat at wala nang ang natira sa akin? Hindi ko na nga inaalala ang sarili ko, kasi mas pina-priority kita. Sabi ni Marco. Tama na Marco, ayaw ko na, huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa akin. Mahal ko si Lloyd, sa kanya ko nakikita ang hinahanap ko sa isang tao. So, ganoon na lang, kaya ipinagpalit mo ako sa isang tao na lately mo lang nakilala, samantalang tayong dalawa ay 2 taon nang magkasintahan. Alam ko, pero people change Marco. Siguro na bago na ang tingin ko sa iyo na dati ay ikaw ang mahal ko, pero iba na ngayon. Bakit Thea? Dahil ba mayaman si Lloyd, dahil ba may pera siya kaya mas lalo mo siyang nagustuhan? Hindi naman makakibo si Thea, hindi siya makasagot sa tanong ni Marco sa kanya. So, silent means yes. Okay, kung yan ang desisyon mo. Hahayaan kita, pero huwag mo naman ipamuka sa akin na kahit hindi ako kasing yaman ni Lloyd ay bigla na lang nagbabago ang tingin mo sa akin. Sana maging masaya ka sa desisyon mo Thea. Bumalik naman ang alaala ni Marco nang tapikin siya ni Patrick. Hey bro, okay ka lang ba? Ha? Yes bro, pasensya ka na may naalala lang ako. Hindi alam ni Lloyd kung sinong tao ang kaharap niya, kasi ang totoo ay hindi pa niya nakikita si Marco. Tanging si Marco lang ang tanging nakakita sa kanya. Magaling magtago si Thea, at nakita niya ang picture ni Lloyd sa phone niya. Magkasama sila at sobrang sweet. So, Marco, saan nga pala kayo nagkakilala nitong pinsan kong si Patrick? Tanong ni Lloyd. Dito lang din sa London, may event kasi noon at nandoon din siya kaya nagkakilala kami. Halos mga British people ang mga kasama namin at iilan lang ang Pinoy. Mas naging malapit kami kaya yun nagkwentuhan tapos napunta sa negosyo kaya naisipan naming magkita uli at pag-usapan ang tungkol sa negosyo. Sagot ni Marco. Yes, he's right cousin. Blessing in disguise nga ang pagkakilala namin. Ang galing naman ng kwento ng meet-up ninyo Patrick. Sambit naman ni Pia. Patuloy pa rin ang kwentuhan nila. Palagi pa rin nakatingin si Marco kay Lloyd, madaming pumapasok sa isip niya kaya hindi siya makapag-focus na kumain. Makalipas ang ilang minuto ay natapos na silang kumain. Pumunta sila sa living room para magpatuloy sa kwentuhan nila. Brother, saan niyo po ako dadalhin? Tanong ni Karina sa taxi driver. Dumaan sila sa madilim na lugar at tahimik ang lugar na iyon.
Huminto ang sasakyan at hindi alam ni Karina kung anong gagawin ng taxi driver. Lumingon ito sa kanya at nakita niyang nakatutok ang baril sa kanya. Wait! Ano pong ibig sabihin nito? Ano pa ba di ibigay mo sa akin ang iyong pera, alahas na suot mo at phone mo? Hold up ito. Hindi ako nakapaghanda sa bagay na iyon. Hold up pala ang pakay ng taxi driver na ito. Wala na akong magawa kundi binigay ko na sa kanya ang lahat ng hinihingi niya. Brother, ngayong naibigay ko na lahat ng gusto mo ay pwede mo ba akong pakawalan? Hindi pa ako tapos, may kulang pa. Kinabahan na ako sa sagot niya sa akin. Huwag naman sanang mangyari ang nasa isip ko, Diyos ko, mga mahahaba pa naman ang mga kargada nitong mga foreigner. Bumaba siya at binuksan niya ang backseat at lumapit siya sa akin. Teka lang po, ano pong gagawin niyo sa akin? Kung ano man ang masamang iniisip ninyo pwede po bang huwag ninyong ituloy? Maawa po kayo sa akin. Tumahimik ka, baka gusto mong makatikim ng kamao ko. Naging bayulente na ang taxi driver. Naiintindihan ko ang gusto niyang ipahiwatig pero hindi naman iyon tama. Please, huwag po kayong lumapit sa akin. Sabi ko sa driver. Pero mas lalo siyang lumapit sa akin, mabuti na lang at hindi nakalock ang pintuan. Dali-dali akong lumabas at tumakbo papalayo ngunit hinabol pa rin niya ako. Mas binilisan ko ang aking pagtakbo, hindi ako sanay na tumakbo kasi hindi na ako nag-exercise, nakadama na ako ng panghihina. Nasaan na kaya ang babaeng iyon? Sabi niya sa akin ay malapit na siya. Mag-isang oras na akong nakatayo dito. Wala pa ring Karina ang nagpapakita. Sambit ni Dina. Hindi na mapakali si Dina, kaya tinawagan niya si Karina. Nasagot naman ni Karina, ngunit hindi na siya nagsasalita at may narinig siyang ingay ng babae at lalaki. Kinabahan naman si Dina sa narinig niya. Nag-aalala siya kung napaano na si Karina. Hoy! May gana ka pang tumakbo ha. Wala kang mahihinga ng tulong kasi nasa malayong lugar tayo. Sigaw ng taxi driver sa akin. Tumakbo pa si Karina, pinilit niyang huwag huminto kasi tiyak na maaabutan siya ng taxi driver. Maiyak-iyak na siya sa katatakbo kasi pagod na siya. Hanggang sa may nakita siyang isang malaking bahay, kaso sarado ang gate at parang walang tao sa loob. Ngunit nagbaba sakali siyang may tao kaya nag-doorbell siya. Nani, sino bang palaging nagdo-doorbell? Tingnan mo nga baka iyon na ang delivery man na maghahatid ng order ko. Sabi ni Pia. Sige po madam. Lumabas ang kasambahay nila at tiningnan ang nasa gate. Nagulat na lamang ang kasambahay nang makita niyang may babae sa harapan at nakahandusay ito at walang malay. Hindi pa rin mapakali si Dina, wala siyang maisip na matawagan kundi ang bagong manager ni Karina. Kasi binigay iyon ni Karina kay Dina, para daw kung may emergency ay matawagan niya ang boss niya. Nagring na ang phone ni Marco. Yes, hello. Who's this please? Sorry to bother you sir, kaibigan ako ni Karina. Itatanong ko lang kung nasa restaurant pa ba siya. May usapan kasi kami na magkita dito sa mall para sabay na kaming umuwi, kaso mag-iisang oras na akong naghihintay sa kanya pero wala pa rin siya, last message niya sa akin ay papunta na siya. Alalang sabi ni Dina. Ano? Wait, nauna na akong umuwi sa kanya, nagpaalam ako na siya na lang ang tatapos ng report at hindi ko na alam kung anong oras siya umalis. Nag-aalala na po ako sa kaibigan ko, tinawagan ko siya at naririnig ko na may babae at lalaking nagtatalo. Sigurado ka ba? Nako, nasaan na kaya si Karina? Narinig naman yun ni Lloyd at Patrick. Bro, anong nangyari? Na-mention mo ang pangalan ni Karina. Tanong ni Patrick. Oo bro, hinahanap siya ni Dina yung kaibigan niya. Magkikita daw sana sila kaso hindi pa daw siya dumarating magdadalawang oras na. Ganoon ba? Hanapin natin. Sobra naman ang pag-aalala ni Patrick, habang tahimik lamang si Lloyd pero sa loob niya ay nag-aalala din siya. Hey! Sino ba iyang Karina na tinutukoy ninyo? Tanong ni Pia. Siya yung nagtatrabaho sa restaurant na nakaalita ni Lizel. Sagot ni Lloyd. Oh really? You mean lumipat na siya ng work at empleyado mo na siya Marco? Oo Pia, kaya kailangan ko siyang mahanap kasi empleyado ko siya at ayaw kong may masamang mangyari sa kanya. Sagot naman ni Marco. You are right. So ano pa ang ginagawa nyo,
hanapin niyo na baka kung ano na ang nangyari kay Karina. Nagmamadali naman na lumabas si Marco, kinuha niya ang kanyang sasakyan at nagmaneho palabas ng gate. Napansin niyang may babae na nakahandusay na tinutulungan ng kasambahay nila Patrick. Agad siyang bumaba at tinulungan niya ang kasambahay. Nagulat na lamang siya nang makita niyang si Karina ang babaeng iyon. Kinarga niya iyon at dinala kaagad niya sa ospital. Tinawagan ni Marco si Dina para ipaalam na nasa hospital siya dahil dinala niya si Karina. Marco, anong nangyari kay Karina? Kawawa naman ang kaibigan ko. Sino kaya ang may gawa nito? Hinayupak na taxi driver na iyon. Galit na sabi ni Dina. Huminahon ka muna, ipagdasal na lang natin na maging okay si Karina. Lumabas na ang doktor. Agad naman na lumapit si Dina para makibalita. Dok, kumusta po ang kaibigan ko? Okay na siya, medyo nanghina lang siya at na-trauma. Pero maya-maya ay magigising na siya. Sabi ng doktor. Nakahinga naman ng maluwag si Dina. Dumating naman si Lloyd kasama si Patrick. Bro, kamusta si Karina? Okay na siya bro, nagpapahinga lang, mamaya ay pwede na siyang puntahan sa kwarto niya. Sagot ni Marco. Tahimik lamang si Lloyd. Nakikiramdam lang siya kina Patrick at Marco. Nakadama naman siya ng kakaiba na parang may something sa kanila. Makalipas ang ilang araw ay nagkausap na rin silang apat. Naguguluhan naman si Karina, kasi nanliligaw sa kanya si Patrick, habang nagpaparamdam naman si Marco sa kanya, pero paano na si Lloyd na siyang may kasunduan sila na magpapanggap siyang girlfriend nito? Pero fake girlfriend lang naman ako ni Lloyd kaya ano bang ikakasama ko ng loob? Nasabi ni Karina sa kanyang sarili. Hey! Ano bang iniisip mo? Masyado yatang malalim ang iniisip mo ngayon. Tanong sa akin ni Dina. Dina, naguguluhan ako kasi tatlong mga lalaki ang nagpaparamdam sa akin. Oh, wow, sobrang ganda mo naman. Mamigay ka naman sa akin para fair ba? Haha, asar sa akin ni Dina. Mas ginugulo mo ang isip ko Dina, pwede bang manahimik ka na lang, tinitimbang ko lang kung sino ang mas worth it na tanggapin sa buhay ko. Sa huli Karina, ikaw lang naman ang magdedesisyon yan. Sundin mo ang puso mo. Hindi ko alam kung sino at paano ko sila pakiusapan. Ayaw kong may masaktan sa kanila pero hindi dalawa ang puso na pwedeng umibig sa dalawa. Tatlo pa nga sila, grabe naman parang ang hirap timbangin, puro kasi sila mababait, mga pogi, at may pera, ano pa ba ang hahanapin ko parang nasa kanila na ang lahat. 2 years later, pinili ni Karina si Lloyd. Umuwi sila sa Pilipinas para magpakasal at sobrang saya ng mga magulang ni Lloyd dahil sa wakas ay nag-asawa na rin ang kanilang nag-iisang anak. At hoping sila na magkaroon sila ng apo soon. Ginanap ang bonggang kasal sa isang sikat na church. Sa reception ay makikita ang halos mga mayayamang bisita ng pamilyang Taylor. Nandoon din ang malalapit na kamag-anak ni Karina. Love, bakit hindi mo sinabi sa akin noon na anak ka pala ng bilyonaryong pamilya ng mga Taylor? Sabi ko kay Lloyd. I'm sorry love, kasi mas gusto kong ilihim para makita ko kung kahit hindi ako kasing yaman ni Patrick at Marco ay mas pipiliin mo ako. Sagot niya sa akin. Hindi ko naman kailangan ng pera mo. Mas mahalaga para sa akin ang pagmamahal mo. Sagot ko sa aking asawa. Magkakaroon kaya ng happy moment sina Lloyd at Karina o iyon ang simula ng problema na darating sa kanilang buhay. Hanggang sa susunod na kabanata mga idol, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ito sa buhay ni Miss Karina.